Okay. So ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat mga madam sir, magandang araw po. So, andito po kami ngayon sa bayan po ng Gimba at meron po kaming ipapakita sa inyo na property po dito. So ito po ay 1 hektarya naman po. So ito yung road na papunta po sa town proper. Ayan po yung road papunta town proper po yan ng Gimba. Mga ilang minutong driving lang. Siguro mga 5 to 10 minutes driving po siguro. And then, ito naman po yung way na papunta po sa T-Plex exit sa may Pura. Pwede rin po dito. Pwede rin kayo mag Victoria exit. So, may internet connection na rin po dito. Wala nga lang pong power line. Pero soon, baka maglalagay po sila ng power line. So, ito na po yung property. Ang sukat po itong property nito ay 1 hectare po siya. Sakto yung 1 hektarya po. At ang presyo po ng property ito ay asking price. Sabi po sa amin ng seller, kasama po namin ngayon yung seller, ay 4 na milyon daw po. At negotiable pa naman daw po yung presyo. So, ang frontage po nito, simula po dito sa pilapil na ito. Diretso po yan hanggang doon po. Nasa mga, ano po siguro to, nasa mga 40 to 50 meters po ang kanyang entrada. Nabakuran na po yung kanyang residential part. At meron po itong 2 mini fish pan. At may mga alaga po silang, mga tilapia. Ayan po, nagpapakain po sila ngayon. May mga puno rin po, may mga ano po, papaya, may mga buko, saging, may 2 puno ng mangga, nakatanim lang po nila, may mga gulay, may talong, may okra, may kalamansi. Ayan po, tsaka dito may aratilis po dito sa part nito. And then, ano po, pangalan nito? Ayan, so may gate po siyang kawayan. Ayan, gate na kawayan. Ito po yung kubo po niya. May mga solar light po yan. At magbibili na lang po kayo ng generator para at least may source of electricity po dito. So ito po yung kanyang residential na bakuran na. At ito po ay agricultural o rice field po siya. Nasa likod po yung kanyang palayan. So ito po yung kanyang mini fish pond. Ayun, napapakain po sila ngayon ng tilapia. So marami daw po ito. Siguro nasa mga 2,000 siguro na sir. Mahigit pa. Mahigit pa sa mga 2,000, 3,000 po siguro. Ayan po. Ayan, dami oh. Ayan. So, marami po mga tilapia. Ayan. And then, ano ko po sa video yung kanyang drone picture po para makita nyo po yung kung ano, yung kabuuan po ng property na ito. Ayan po, pinapaliparan po ni Boss Jason ng drone nito. And then, ito po yung ito naman po yung kanilang paalagaan sana ng hito. Pero pwede nyo rin gawing swimming pool po ito kung gusto nyo gawing swimming pool. So, andun naman po yung kanyang yung supply po ng tubig, yung kanyang deep well. Ayan po, meron po siyang deep well po dyan. Nagagamit po nila, pampatubig po nila sa palayan. At ito naman po yung kanyang kubo. Ayan. Yung kubo na ito ay dineliver po namin. Bali, itong property po ito ay nabili po ng kliyente po namin. At ngayon po ay pinapabenta naman po nila sa amin ulit. Babalik na rin sila. So, reason kung ba't binibenta po ay siguro kailangan po nila ng pera. Ayan. Ito nga po yung kanyang kubo. Dito sa labas, naglagay sila ng extension. Lamig dito, boss, na lamig. Para ka naka-aircon nga dito eh. Ayan po, ito po yung kanyang terrace. Ayan po. At ito naman po yung kubo, yung dineliver po namin dati. Ayan, nakabubida na rin. Shout out sa Kubo Hunter na aming suki sa pinagkukuhanan ng kubo ng mga kliyente po namin. Sir, okay lang pasukin ko, sir? Okay, sige. So ito po yung kanyang kubo. Ayan. Ilang pawis ang binuno namin dito noon. Tapos, ito po yung kwarto. Sarado yung kwarto. Ayan. So, ito naman po yung kanyang dining area, kitchen area. Ito po. Ayan, nag-extension sila, sir. At, ganda po tignan ng niya, sir. Tapos, ayan po yung mga source of electricity nila, solar light. At, ito nga po, ay, tumagamit, sir. Kasama na ba o hindi? Pwede ko na iwanan din lahat yan. Ay, iwanan nyo na, sir. Kasama na sa bentahan yung mga gamit. Sige po. Pwede daw pong isama na po sa bentahan itong mga gamit po dito. At ito naman po yung kanilang may may salamin. Ayan. Ito naman po yung kanilang CR. Ayan po, may CR po dito. Ayan po.
Ayan, ito po yung CR po niya. Okay. Ayan po, may CR na po. Kaya, ano na lang po, konting development na lang. Siguro, bahay na lang po ipapatay nyo dito kung sakasakali po. Ayan. So, ito yung kanyang septic tank. Ayan po. At, puntahan natin yung ibang part ng property na ito sa kanyang bukid. Try natin puntahan. Ayan. Ano yan, sir? Yung ano? Yung mga solar lights, sir. Kasama na yung mga solar light din, sir. Oo, Ilan na kung mga gamit, iwan na daw dito. Kasama na sa bentahan. Hindi ko natatanggal yun. Kawawa naman yung ulo. Oo, sir. Dapat dilipat yung sa may fish pump. So, ayan po, yung mga, ano po, yung mga solar light po nila na iiwan na rin po. Ayan. So, ito po, yung farm po niya, o yung rice field po niya. Ayan, puntahan po natin yung kanyang rice field. Ayan po. Puntahan natin yung kanyang rice field. Nakalak naman yata. Ayan. So, nakalak naman yung ano. So, ito po yung rice field po niya. Yung po yung tawag dito. Yung po yung source of water po nila, deep well. At sabagay, maputik naman po kasi. Hindi rin ako makapunta sa ibang ano. Pero ito po ay sa hektarya. Diretso po yan. Sa hektarya. Ang dulo po niya siguro. Malapit din po sa makabahayan doon. Ayan po. So, panoorin nyo na lang po yung ano. I-ano ko na lang po yung drone picture po nito ng kabuuan nito para makita nyo po yung boundary. I-highlight ko na lang. Ito nga po sabi ko, kami rin po kasi nag-ayos ng titulo po nito. Kaya alam po namin na clean title po ito. Buhay po sila nakapangalan sa titulo, sila sir tsaka si ma'am. At ang ano po dito ay tanong ko lang, sir, nabayaran niyo po ba yung tax nito this year? Bayad. Bayad. Updated po yung tax, bayad daw po this year yung kanyang amilyar. Kaya malinis po. Kasi yun nga po sabi kami po nag-asikaso ng dokumento nito. Yung transfer of title po niya, kami po nag-asikaso. Laki ng mga bunga ng papayo. At grabe. So, maganda itong property po na ito for investment, for retirement po siya sa mga mahilig po. Ayan po. Tagulan na po kasi kaya nagtutubig po yung paligid po. Pero tingnan niyo po, nakapasok na po yung mga motor po namin. Ayan. So, magpapatayo na lang po kayo ng bahay dito or ito po ay pwede nyo pong gawing ano na lang, yung bakasyonan nyo kasi sabi nga po ni sir, bakasyonan lang po nila ito. At itong mga to ay hindi po kasama sa bentahan to mga to kasi hindi po sa kanila. Kasi pinapabukid po nila yung likod. Yan. So, bukirin po siya yung likod po niya tapos yung harap residential na pwede nyo pong ano po, pwede kayo magtayo pa ng bahay dito. Maluwang pa naman po space po dito sa kanyang side. At meron po silang tinanim na bayabas. Ayan po. So, ayan. Yung paligid po ng property na ito ay bukirin po. Ayan. So, may internet connection, power line lang wala po dito. Andun na po sa mga kabahay yung power line. Kaya medyo mahaba-habang wire yung gagamitin kung sakasakali po. May papakabit kayo ng kuryente. Pwede rin po doon. Sa banda roon, may mga kabayan din doon. Pwede rin mapakabit ng kuryente rin po doon. Ayan. So sa mga naghahanap po ng ganitong property na pang retirement po ninyo, investment o pang bakasyunan, ito po ang magandang suggest po namin sa inyo. At ito po ay nakaalong cemented road. Ayan po, sementado yung daan. Wala pa daan ng rough road na punta rito. Ang rough road lang po, papasok lang dito sa property na yan. Yung way na ito. Pero mas maganda po, sementuhin na lang kung sakasakali. Ayan. So, tuwirin po ito sa bayan po ng Guimba, Nueva Ecija. At nakadirect po kami sa mismong aming kliyente na nakabili po dito. Nabili po nila at ngayon po ay pinapabenta na po nila sa amin itong property na ito. So, mga naghanap po ng ganito, agricultural lot, rice field na meron pong kubo. Ayan, may dalawang fish pan, mini fish pan. Meron din po pag-alagaan ng hito. Ayan po ang maganda dito. So maganda yung view. Ayan po, tahimik yung lugar. At malapit lang po ito. Sabi ko nga, malapit lang po ito sa town proper o Palengke. Mga ilang minutong driving lang po siya. At ang maganda rin din po dito ay mabait na po yung mga tao dito. Opo.
Kasi yung may-ari nga po, yung aming kliyente, marami na po siyang kaibigan dito. Ayan. Oh, okay. So, 4 na milyon. Negotiable pa naman po yung presyo. At kung gusto niyo pang kung gusto niyo puntahan tong property na ito, mag-schedule lang po kayo ng viewing para masamahan po namin kayo dito sa property na ito. Ayan. So, kung may ibang katanungan, tawag na lang po kayo sa akin. At kung gusto yung kausapin yung seller, upon viewing na lang po. Dahil ngayon po yung seller po ay uuwi po siya ngayon sa Manila po. Ayan. So, hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.